Halina't matuto kasama si Maestra Mo. Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong aralin. Ang asignatura natin ngayon ay Filipino para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa quarter 1, week 7. Narito ang mga kasanayan na ating lilinangin. Naibibigay ang paksa ng talatang napakinggan o nabasa. Natutukoy ang pangunahing paksa at pantulong na detalye sa talata. Nasusuri ang pagkakaiba ng pangunahing paksa at pantulong na detalye sa talata. Nauunawaan ang kahulugan ng talata. Nakasusulat ng 2 o 3 talatang may pangunahing paksa at pantulong na detalye. Bago tayo magpatuloy, sagutan muna natin ang baliktanaw. Piliin ang salitang mabubuo mula sa mahabang salitang may salungguhit. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Ang talata ay binubuo ng 2 o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ang talata ay binubuo ng pangunahing paksa at pantulong na detalye. Ang pangunahing paksa ay ang pangkalahatang kaisipan sa isang talata. Kadalasang makikita ito sa unang pangungusap o huling pangungusap. Ang pantulong na detalye naman ay mga mahahalagang kaisipan na may kaugnayan sa pangunahing paksa. Ngayon ay ating basahin ang isang talata at alamin natin kung ano ang pangunahing paksa. Halimbawa, maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang dengue. Palitan ng madalas ang tubig sa florera. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakatambak na basura at tubig. Ang dengue ay maiiwasan kung iba yung pag-iingat ay isa sa alang-alang. Ano ang pangunahing paksa sa ating binasa? Ang pangunahing paksa ay maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang dengue. Ano naman ang pantulong na detalye sa talatang ating binasa? Ang pantulong na detalye ay palitan ng madalas ang tubig sa florera, linisin ang loob at labas ng bahay, alisin ang mga nakatambak na basura at tubig,
Ang dengue ay maiiwasan kung iba yung pag-iingat ay isa sa alang-alang. Ngayon naman, halina at basahin natin ang talata. Pagkatapos ay sagutin ang mga inihandang katanungan para sa iyo. Pasukan na naman. Abalang-abala ang lahat sa pagpunta sa paaralan para sa Brigada Eskwela. Ang mga guro, magulang at mag-aaral ay may mga dalang kagamitang panlinis tulad ng walis, sako, basahan, sabon at itak. Sila ay lumahok sa programa ng paaralan. Sama-sama silang naglinis ng mga silid-aralan upang maihanda sa pagpasok ang mga mag-aaral. Ang iba naman ay nagdamo at nagdilig ng mga halaman. Mayroon ding mga nagtanim ng halaman upang mas maging maganda ang paaralan. Nakatutuwa na ang lahat ay sama-sama at tulong-tulong sa paghahanda ng paaralan. Ang lahat ay sumuporta sa Brigada Eskwela para sa paaralan. Sagutan ang unang gawain. Basahin ang sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sagutan ang ikalawang gawain. Basahin at unawain ang mga talata. Hanapin ang pangunahing paksa. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Sagutan ang ikatlong gawain. Basahin at unawain ang talata sa bawat bilang. Tukuyin ang pangunahing detalye sa pamamagitan ng pagbilog dito. Pagkatapos ay salungguhitan naman ang mga pantulong na detalye. Tandaan, ang talata ay binubuo ng dalawa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ito ay binubuo rin ng pangunahing paksa at pantulong na detalye. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Basahin ang mga sumusunod na talata. Gamit ang pulang krayola, bilugan ang pangunahing paksa, at gamit ang asol na krayola ay salungguhitan naman ang pantulong na detalye sa bawat bilang.
Ngayon ay sagutan naman ang pangwakas na pagsusulit. Basahin at piliin ang pangunahing paksa sa bawat bilang. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Ngayon, para sa huling gawain, sagutan ang pagninilay. Kasama si nanay o sinumang nakatatanda sa bahay, yayain siya na basahan ka ng isang kwentong pambata. Pagkatapos, ay punan ang hinihinging impormasyon ng grapiko. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong sagot. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!